So yun guys, yung pamamaraan natin ng paglagay ng utility box, inuuna natin ito paglagay para tumigas kaagad siya. Di bali mahuli yung paglalagyan ng tubo. Saka na lang yun. Na siya. Ito ay para sa mga beginners yan, basic na paglagay ng utility box sa wall. So, lagyan lang natin ng simento, pwede na may halong buhangin. Kapag nagbarado, useless din yung DIY natin. Kaya, ayan, ang pinapasubrahan natin para yan yung magsisilbing pangtakip dito sa ating PVC. Para natin, isa-isay natin yan. Pag may na-off at nakasama dun sa taas, i-on kaagad natin at ipagpaliban natin yung pag-shutdown nito. Yun guys, good morning. Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat at welcome back sa aming channel. So for today's video guys, ay meron kaming isang maliit na project lang na gagawin dito sa somewhere in Bulacan. So bali ito ay renovation lang ng kanyang kitchen ng ating kliyente. So ayan, pinayagan tayong mag-video at may dala-dala akong dito, plano. So papakita natin yung plano niya. So ito yung pinaka-schedule of loads niya. So meron siyang nilagay na 14 branches, may 3 spare. Pero magkakaroon pa ito siya guys ng adjustment kasi sa lightings niya, lalo sa lightings, baka gagawin na lang natin dyan. 2 circuit lang yung breaker niya kasi nga mga lightings lang naman yan, strip light saka pin light. So ang kagaya nito, yung number 1, 6 lang siya na pin light. Sabi ni boss ay i-adjust na lang natin ito sa dami ng circuit breaker niya kasi nga 5 ang ginawa niya dito. So ang iba kasi tagtatatlong ilaw lang, tapos ang iba tag-8, kaya magkakaroon tayo ng adjustment sa ating dami ng circuit breaker. Ito yung kanyang lighting layout. Ayan. So bali ito yung peninsula. Parang siya, bar counter, parang ganun ang mukha niyan, or parang kitchen island ang mukha. Ito yung design ng mga pin light niya at dito may mga design ng strip light naman dito sa may part ng cabinet. So ito yung ref niya, nandito yung range niya. Ito yung banda yung sink. So ito yung sa outlet niya sa ref, tapos mayroong kasama dito, tapos ito tagtugang ng mga outlet, may kasamang USB yan, tapos ito pop up sa taas ito ng peninsula. Ito yung mukha niyan pag natapos na yan. Ito may mga drop light, tapos may mga pin light doon sa taas ng ceiling at ayan, yung cove light niya dito sa ilalim ng kanyang peninsula. At doon sa ilalim ng cabinet may mga ilaw, strip light. Ayan, ang mukha niya guys, pag natapos na. Okay, so start tayo. Papakita natin yung ating gagawin. Ito na sir, oh. So yun guys, nandito na tayo sa area ng kitchen ni Bossing. So ito yung mukha niyan. Ayan, at ito pala yung ating mga makakasama. Pangalan? Alden. Lito. Si? Lito po, Lito. Si Boss Lito. At ang iyong partner si? Kat. Kat. Si Kat. Ayan guys. Ayan yung mga bago nating makakasama dito na kaibigan. At ito nga yung pinakita nating plano. Nandito yung countertop sa part na yan. Yun doon. Tapos ito yung part naman ng ating peninsula na tinatawag. Dito sa ating plano na ginawa ni Bossing. Ito yun. Yung part na to, ito yung peninsula. Itong part na yan dyan. Tapos dito yung sink, yung part na yun doon. At yung kanyang range nandoon sa part na yun. Tapos yung ref nandoon. Ito, ref na to. Tapos may mga
countertop CO dyan. So yung pinag-usapan natin na height dyan ni Bossing ay 120 cm above the floor. Tapos ito kasi ganitong renovation, may mga power na yung ating mga wire dyan. At andito yung isang sub-panel niya. May main panel board pa ito. Nandun sa loob, sa part na yan. Ang gagawin natin dito para matanggal na nila to ay i-shutdown muna natin. Ililipat natin to pansamantala somewhere kung saan pwede nating may secure muna yung ating mga breaker para magamit pa rin yung ating mga ilaw dito at mga saksakan sa part lang na to. Kasi ito, hindi naman ito konektado doon sa loob na mga wirings niya. Ang mga wirings lang na nandito ay sa part lang nito. Kitchen at itong garahe niya. Tapos i-shutdown namin ni Walter yan. Tapos lagyan muna namin ng tagging kung ano yung mga nakalagay dyan na mga wire, kung pang ilang breaker, para mamaya pag ibalik namin ay ganun pa rin sa dati. So kaya ni Walter yan. Si Walter pala yung aking kasama. Ayan. Bagong hindi na ito bagong tabas, matagal na tabas na to, napakita na natin yan. Bagong So yung unahin muna natin yung height ng ating mga outlet. So number of outlet pala natin guys ay merong tatlong countertop, tapos dalawa. Itong dalawang to, yan yung sa ref na nakita natin doon na may kasama doon. At mayroong isa para sa ECU. Yung iba dito guys ay spare na. Mayroong water heater, ACU 2. Dalawa pala yung aircon niya. Okay, so 930. Doon muna tayo. 930. Finish floor niya, ito na yan, ang tiles na to. So yan na yung basehan ng ating taas ng mga outlet dito. So ready tayo. Hihiram tayo ng level hose. Tapos saka na natin ipakita yung layout naman ng mga lighting. So tutok muna tayo sa mga outlet. So kuha muna tayo ng ano dyan, pinaka basihan natin ng taas ng ating finish floor. So kuha tayo ng 100 siguro, mula dito 100. Tapos doon tayo magbase ng ating height papunta doon sa mga outlet niya. So boss, anong ginagawa mo ngayon para sa tubo ng tubig? Sa lababo. Dito. Isa na lang. Dito, tapos doon sa kabilang kitchen. Ayun yung supply niya. Okay yan. Ang ating magigiting na kasama ngayon. Ito yung foreman eh. Dito guys, magkakaroon tayo ng maliit lang na drywall. Ang nasa 40 cm mula sa wall papunta dito. Yung lapad niya. Kasi dito yung ating mga switch sa area na to. So para mayroong kakapitan yung ating switch. So yan, pahiram muna kami ng boss? Level loss. Kaso lang, maraming bilak to. Ganun. Pwede yung palitan. Palitan na lang natin. So guys, nakuha na natin ng level yung ating paglalagyan ng mga outlet o kumbaga yung ibabao natin ng mga utility box part na yan para sa ref, para sa countertop ganito. So bali yung sa ref natin yan at yung countertop natin ay meron dito. Ito. Ay, sorry. Sa ano pala yan? Sa lightings pala yan. Ito pala, ito. Yan. So yun, kuhain muna natin yung ano yan, yung sukat nung layo ng range niya mula sa wall. So 100 base dito sa 100 cm base dito sa ating plano. Yun yung layo ng ating electric range or gas range. Tapos mula doon sa 100 cm susukat tayo ng 0.60 kasi 70 ito nakalagay. Pero ito ano lang to, 60 lang, 60 cm lang. Ayan. So siguro ang susundan natin na yung laki nito kasi yan yung ito yung gagamitin pa rin nila. Mula doon susukat ulit tayo ng 1.20 meter naman
hanggang doon sa gilid ng ref. Yung ref niya ay 1 meter ang laki. Okay, so yun ang gagawin nating batayan sa layo ng ating mga outlet na iabang diyan. Then itong area ng utility cabinet, yun na nga yung doon kanina na pag-usapan namin. Tapos ang ating panel board magiging doon na sa part na yun. Ito nga, papalitan natin ng ano yan, mga latest na mga circuit breaker, yung brand na ginagamit natin, Schneider. Okay, sige, tara. Poste. Bali sa loob siya ng poste, nagmula 1 meter. Tapos sukat tayo ng 0.6. Okay, si Walter susukat doon 1 meter. To lapis. Sukat ka muna 1 meter para yan yung layo ng ating range. Dito sa loob ng poste, dito sa labas ng poste, oh. Sa labas ng poste, diyan ka 1 meter. Ano? Yan yung layo niya, range. Okay, mula diyan 0.6 or 60 cm. Dito yan 60. Ay, mababa ba? Or, dali. Sige, sundin natin yung ano siguro. 70. Sundin na lang natin yung 70 pala guys. Ayan, sorry. Yun na yung nakalagay sa plano. Sundin na natin yun. 70 kasi magbabago yan kapag hindi natin sinunod yung sa plano. So, mula dito ay 1.2 meter. 120 centimeter. 1.2. Straight natin. 1.2. Oy, tumapat ka dito sa matigas. Get nila. Ito. Yung ref niya ay 1 meter. Sukat ka ng 1 meter. Yan yung ref niya. Laki. Nandito. Okay. So, Sliding pa rin din. ito, magkakaroon siya ng sliding yung part na to. So, halos ano yan eh. Ito na yan, oh. Ito yung magiging dining area. So, halos nandito yan banda eh. Drywall. Na magmumula yung sliding niya. 40. Mula doon, 40 cm. Hanggang dito. 40 lang sa dito. 40 lang. Okay na. Ibahin natin yung range. Ibahin din natin yung ref. Yung CO, bukod din yan. Yung ACU niya sa labas naman tong ACU. Yung ACU niya nandyan, pero yung abang natin doon sa likod niyan. Kasi yung condenser niya pwedeng nandoon sa taas niyan, sa likod. Okay. So, dito na tayo sa ano. Sa gitna, meron kang ano ter. Sa gitna nung countertop, meron kang isang outlet nandito. Ano sukat mo niya? Para doon sa 120 mo, sukat ka ng 60 lang. Nandyan tayo maglalagay ng isang countertop. Yan. Tapos, mula dyan, ter, ay mayroong ka doon sa sulok. Isa. Doon. Ano lang yan? 40. Nasa 40 yan, mga dito. Galing wall. Galing wall. 40 cm. Yan. Countertop isa. Kasi nandito yung ano niya, no? Range niya. Okay na. Yung isang outlet natin, ter, ay ito na yan, no? Ayan. Tapos, nandun yung isa. Okay, sige. Guhitan na natin. Taas. Oo. Ito yun, no? Ang ating 100. So, mula sa 100 ay 20 cm ka. Papunta dito. Sige. 20 cm. Mula dito. Ito yan eh. Sukat ka ng 20 cm. Tapos, yan yung magiging height nito. Ito, dadalhin natin yan mamaya dyan. Ganon din dun. Mula doon sa... Andito yung batayan ko pala eh. Ito. Ayan yung... sukat ka dito ng 20.
20 cm. Yan. Okay. So, dadali natin yan doon sa tapat noong ginawa mo doon sa dulo. Okay na. So, bali ang abang natin pala nito ay pataas lang lahat. Sa ceiling tayo dadaan ng ating mga pipe papunta doon sa panel board. Yan. Kasi ito, pag babakbakin pa nila to pero manipis lang, mag-a-adhesive na lang sila dyan. Kaya hindi tayo pwedeng magpadaan ng tubo dyan. At kung halimbawa man ibabao natin yung tubo natin, medyo matagal kasi mahaba-haba din to kapag siniping natin papunta doon. Kaya mas madaling paraan yung daan ng ating mga tubo ay sa taas. Okay? So, mamaya update namin kayo guys. Let's go, Ter! So yun, inuumpisa ni Walter tik-tik yung isang outlet natin dito para sa counter. Ayan o, ang ating mukha ng plano. Ito yan, ang tinitik-tik niya. Tapos yung isa neto, nandun. So bali yan, magkakasama lang sila. Ikukuha na lang dito yan. Dadalhin yan doon. Tapos, bababa para pumunta naman doon isang outlet kasi may isang outlet doon malapit doon sa switch na yan. Ayan. Ito na yan yung sa part na yon. Tapos, mag-home run tayo. Dalawa ang gagawin nating abang. Isa dito, pataas. Yung isa din dito, pataas. So, dalawa yung option na gagawin natin para pag nag-wiring tayo or halimbawang hindi pwede dito dumaan ng home run, pwede nating idaan sa kabila. So, medyo magastos lang ng tubo yan. Tapos yung sa ref, kasi ayon dun sa plano, nasa kaliwa. So, tatapat siya dito sa portion na to. So, yun guys, ilalagay na natin yung ating utility box para sa CO. Itong ating counter. Bali, ang ating sukat dyan, sabi ko kanina, ay 120 cm mula sa finish floor. Or kapag mula sa counter yun, nasa 20 cm kung sakaling 100 yung counter. Pero kung 90 yung counter natin ay 30 siya mula sa counter. So, ang ating paglagay ng utility box ay nakagitna sa ating height na 120. Ayan, dito. So, yung paglalagay nito guys, so, pakita natin yung basic. So yun guys, yung pamamaraan natin ng paglagay ng utility box, inuuna natin ito paglagay para tumigas kaagad siya. Di bali mahuli yung paglalagyan ng tubo, saka na lang yon. Mahalaga tumigas yung sa utility box na parte para pag naglagay tayo ng mga tubo ay matatag na siya o matibay na siya. Ito ay para sa mga beginners yan, basic na paglagay ng utility box sa wall. So, lagyan lang natin ng simento, pwede na may halong buhangin. Pwede naman ito purong simento kung nahihirapan kayo na mayroong halong buhangin. Mas madali yung purong simento. Pero kung mas matibay kasi itong mayroong halong buhangin na paraan. Kaya ganito ang ginagawa natin. So, butasan agad natin yung mga gilid-gilid niyan na paglalagyan ng ating mga PVC bago natin ilagay. So, sa paglalagay nito, kailangan may allowance lang siya para doon sa palitada. At least 1 cm or 1.5 cm hanggang 2 cm, pwede yan. Yan. Depende sa kapal na kanilang palitada. Minsan kasi kapag tuwid na yung wall, manipis na lang yung ginagawa nilang palitada. Or depende rin sa contractor. May mga contractor kasi na pag nagpalitada ay makakapal. Mayroon namang mga contractor na kapag okay na yung kanilang wall, tuwid na, manipis na lang yung kanilang ginagawang palitada. So yan, ang gagawin natin dito,
1.5 cm lang yung ating pinaka-allowance mula sa ating CHB hanggang dito sa ating bibig ng utility box. So, ganyan lang. Isusunod natin tik-tik yung supply papunta doon sa isang outlet mamaya. Then, eto, titik-tikan din doon ni Walter papunta sa taas para sa kanyang magiging supply or tinatawag natin na home run. So, yun lang ang basic na pagdagal ng ating mga utility box para sa ating CO sa powder. Time check, alauna 6 ng hapon. Start ulit kami ni Walter. So, yun nagawa ni Walter, 3 box pa lang. Nag-start kasi kami ay alas 10 na. Yun, para sa ating range countertop doon. So, dahil matigas na yan, ayan, nilagyan na natin ng PVC para pwede na natin lagyan ng halo. Tapos yung part na to, yung dadaan para sa supply ng ating range hood. Nilaliman natin dito para iniitin na lang natin yung tubo dyan para makatawid papunta doon. So yan lang guys yung basic natin na layout. At ito, kagaya nung sinasabi natin, napaliwanag natin na kaya namin dinidiretso ito dito para yan yung magsisilbing pang takip sa ating PVC dito para hindi mahulugan ng mga buhangin yung ating tubo at may iwasan ang pagbara nito kapag nag-wiring tayo ay madali ng wiringan. Yung iba niya nilalagyan na agad ng GI wire pero wala namang silbi yung GI wire kahit lagyan mo yon kapag hindi naman natakpan ng mabuti yung ating mga pipe. Kapag nagbarado, useless din yung GI wire natin. Kaya ayan ang pinapasubrahan natin para yan yung magsisilbing pangtakip dito sa ating PVC para hindi siya malagyan ng mga buhangin at hindi tayo mahirapan mag-wiring at madali din natin masutan ng wire o kaya GI wire. So hindi na tayo naglalagay ng GI wire guys. Saka na natin yan lalagyan ng GI wire kapag natapos natin lagay ang mga PVC. Okay lang yan. So lagyan natin ang halo yan. Papalitadahan na natin. Ang ating nilagay na PVC guys, yan. Pinadaanan natin dito, yan medyo ininit na natin yan silang dalawa para medyo umangat konti ito pag pasok kanina nitong isa. Papunta dito, supply, ang supply natin nangagaling sa taas. Yan. So bali, ganyan ko sa slide kasi papapuntahin ko yan doon. Naglalagay ako ng isang box. Tapos, lagyan ko na lang yan ng isang tubo, papunta doon. Maglalagay ako ng full box doon sa part na yun. Okay na. Lagyan ko na ng halo yan. So, yun na ang ating layout para sa supply nitong ating counter top na CO. Punta doon. Ayan. Pababa naman yan. Papunta kay Walter. At pataas ulit. Papunta doon, dadaanan outlet sa TV, may TV dyan. Tapos pataas na naman natin. Yun guys, natapos na namin abang ni Walter yung aming mga outlet dyan. Yun, papunta doon. So ngayon, magsha-shutdown kami nitong ating panel board dito. So isa-isahin lang natin pag shutdown para sigurado tayo na walang nakasama na mga linya papunta sa second floor kasi ang sabi ni boss dito lang daw yan
sa part na to at dyan sa grahe. Yan gagawin natin, isa-isay natin yan. Pag may na-off at nakasama dun sa taas, i-on ka agad natin at ipagpaliban natin yung pag-shutdown nito para maiwasan yung aberya sa gumagamit dyan sa kabila. Kasi nga may online meeting yung anak ni boss. So shutdown natin, ito malamang ay ilaw. Pag may namatay na ilaw, ilaw to. Ayun, para sa ilaw. Namatay. Ayan, natapos na ang aming pagbalik ng mga wire doon sa temporary panel board natin at umiilaw na lahat. Yung dating mga ilaw natin dito. Isang grahe. Yan. At ang aming layout ni Walter na idugtong na dito. Punta doon. Ayan, pantay na nila nito. At bukas lightings ang aming ili-layout. Ayun. Ito, yan yung sa TV. Ayan, pwede na kami mag-layout ng lightings dito. May bago siyang heater. Ano ba tawag yan? Plastic tube welding tool. Ha? Heater. Heater lang. Plastic tube welding tool. Welding tool. Welding tool? Welding tool. Plastic tube. Plastic tube. Pero ang tawag dito, ano lang, ano? Inco. Pang plumber talaga yan. Heater siya. Pipe heater. Heater. Pang plumber. Okay, hanggang sa muli. Hanggang bukas.